morning everyone! Good morning and welcome sa ATV. As part of our pilot episode, ang gagawin natin, mag-interview tayo ng mga aspiring candidate for barangay election. So let's see what's on their mind. Magkakaroon tayo ng interview sa isa sa mga tumatakbo dito sa Barangay Margot, kay Sir Roman Agustin Palo. Good morning po! Morning, eh. Kamusta, sir? Okay lang. Okay, so sa darating na halalan, sir, anong posisyon ang tinatakbo ninyo? Tayo po ay umahabol bilang barangay captain ng Barangay Margot. Oh, the head. Okay. So, since tumatakbo kayo na barangay captain, ano yung nag-udyok sa inyo para tumakbo sa ganyang posisyon? Actually, matagal kong iniisip yan. No? Hindi naman karaka-raka yung desisyon ko na habol ako ng pinakamataas na posisyon ng barangay. No? So matagal kong inisip yan. Yung mga nangyari ng mga nakaraang taon sa Barangay Margot, siguro hindi lingid sa inyong kaalaman, Yung demolition. yung demolition na headline ang Barangay Margot. Kung ikaw ay isang mamayang nagmamalasakit sa Barangay Margot, ito yung mga motivation na bakit nangyari ito. Bakit nangyari yung demolition. Yung mga tao na nakatira na halos ng buong buhay nila dyan, all of a sudden, sa isang iglap, biglang nawala yung kanilang mga tahanan. So yung bangungot ng demolition, yung lungkot, yung poot, yun siguro yung malaking motivation. Kaya lalahok tayo dito sa, sabihin nating napakagulong mundo ng politika. Tayo po ay isang pribadong mamamayan na halos 30 taon na ang ginugol sa mga pribadong kumpanya. Okay. So parang gusto nating malaman, what went wrong kaya? Bakit kaya nagkaganon? Bakit naiwan yung mga na-demolish sa Barangay Margot? Very good motivation, sir. Idagdag ko lang, kung tayong mga may kaalaman o yung sabihin nating matitino, no, ay mananahimik na lamang at hahayaan nating mag-prosper or magtagumpay yung kasamaan, saan na lang tayo pupulutin? Sabi nga ng isang philosopher na si Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. So, tapos na yung era ng pananahimik. Kailangan tayong lumaban at tumayo at manindigan. So, what you allow is what you get. Yun yung mga maaaring mangyari. So, dahil tumatakbo kayo bilang kapitan, tingin ninyo, ano ang qualification ninyo para ang mga botante ay mahikayat na kayo ang iboto sa pinakamataas na posisyon ng barangay? Masasabi nating tayo ay bagito sa larangan ng politika. Dahil hindi naman tayo yung tinatawag na traditional politician. Sa lahat ng umahabol sa ngayon, tayo lang po yung bagito. Ang masasabi ko lang, maaring bagito tayo sa politika, pero sa ibang larangan, kagaya ng management, no? Tayo po ay isang professional engineer at mayroon po tayong malawak na karanasan pagdating sa professional network, sa management, sa decision making. Tayo po ay nagtrabaho sa mga malalaking kumpanya at nag-occupy ng mga matataas na posisyon bilang isang manager. So palagay ko ito po yung mga kailangan ng isang leader na kagaya ng isang ama ng barangay. Masasabi ko rin na ako ay isang businessman, entrepreneur at isang volunteer. A very long list of good qualification for the highest position in barangay. Okay, sir. So, syempre, sa mundo ng politics, hindi mawawala ang plataforma at advocacy. So, bilang kapitan ng Barangay Margot, ano ang plataforma at advocacy ninyo? Unang-una dyan, kung ikaw ang ama ng barangay, kailangan mayroon kang tinatawag na vision or pangarap, no, sa barangay. Or kung ikaw ay isang ama, kailangan mayroon kang pangarap sa iyong mga anak. So kung mangarap rin lang tayo, itataas na natin. Taasan na.
So, ito ay pinag-aralan namin. Ang ating barangay, gumawa kami ng tinatawag na SWOT analysis, yung strength, weaknesses, opportunities, and threat. At nakita namin yung mga strength at mga opportunities ng ating barangay. So nakita namin doon na ang maaring maging kalakasan ng ating barangay in the near future ay yung turismo. So ang aming pangarap sa ating pinakamamahal na barangay ay balang araw ang ating barangay ay maging sentro ng turismo dito sa siyudad ng Angeles. Kapag sinabi nating sentro ng turismo, hindi nangangahulugan na tayo ay maghihikayat ng mga turismo dito or magtatayo tayo ng mga malalaking pasilidad para sa mga turismo. Hindi po yon. Ang sinasabi natin, ang pagiging sentro ng turismo ay ganito. Paano ba natin mahihikayat yung mga turismo na pumunta sa ating barangay? Unang-una dyan, pupuntahan ka lang ng isang turista kung ang inyong barangay ay maayos, malinis, maganda ang peace and order, at yung experience bilang isang turismo, yung cultural heritage ng isang barangay, yun ang pinupuntahan ng mga turista, ng mga dayuhan. Kapag yan ay dumating na dito, of course, kasama na dyan yung pagdating ng foreign investment. To follow na, no? The rest will follow. Ang sabi nga nila, kung feel safe ka, what you experience in Margot stays in Margot. So yun yung ini-envision ni Sir Roman. So yun yung advocacy and yung plataforma ninyo. Recently, sir, meron tayong trending na issue which is yung sa lupa on our nearby or karatig na barangay natin sa Anunas. So if ever na which is nangyari na sa Margot just last year, if ever na may mangyari uli na ganong problema, ano yung nakikita ninyong solusyon para hindi mangyari? Nothing history repeats itself, diba? So paano nyo susolusyonan yan? Tama. Unang-una, bago yan, i-mention ko lang yung parang aming general requirement sa aming mga plataforma. Ang naisin namin sa Team Bayong Barangay Margot ay iangat ang uri ng pamumuno. Nakita natin yung vengatibo na pamumuno. Nakita rin natin yung kawalan ng cooperation ng mga namumuno o ng mga naihalal sa ating gobyerno. Sa ating pong administrasyon, kung tayo po ay papalarin, itatayo po natin ang isang pakikipag-ugnayan na pangkalahatan o yung tinatawag na inclusive governance at yung tinatawag na malayang pakikilahok. Ito yung tinatawag na participative na pamamahala. So lahat makikilahok, ang desisyon ay magagaling sa tao. So, nandito pa sa sektor na to, o ito, lahat kasama. Wala pong maiiwan kung kami ay papalarin. Yung pong problema sa lupa, ito ay matagal na ng problema ng ating barangay. Hindi lamang ito problema sa ngayon, kundi ng mga nakaraang administrasyon. Ito ay patong-patong na problema na napabayaan. So, ano po ang gagawin natin dyan? Unang-una, sa kasalukuyan, ang mga kabarangay natin ay nagbabayad ng lupa sa may-ari na walang kasiguraduhan kung mapupunta sa kanila yung lupa na binabayaran nila. So ang una-una natin gagawin ay makikipagdialogo tayo sa may-ari at pipilitin natin magkaroon ng agreement. At siyempre, magipagtulungan din tayo sa City Hall o sa local na gobyerno. Pangalawa, mayroong mga kababayan tayo na under ng lupaho. No? Ito yung mga lupa na hawak ng gobyerno. So ang kailangan lang dito ay maorganisa yung mga miyembro ng lupaho upang magkaroon sila ng legal personality. So magkakaroon sila ng SEC registration, magkakaroon ng set of officers, at siyempre kung may mga problema sa lupa na kinatirikan ng kanilang bahay, madali nila itong magagawa ng paraan dahil may legal personality ka na. So, yun po ang gagawin natin sa mga miyembro ng lupaho. At yung pangatlo, bilang ama ng barangay, kung tayo po ay papalarin,
kukuha po tayo ng tinatawag na pre-legal counsel. Ito po yung libreng abogado na tutulong po sa lahat ng problema sa lupa. Okay, at least well represented sila legally at hindi sila maiisahan katulad ng nangyari dati. Alright, very good solution, sir. So I hope na mangyari yan at pala rin kayo, nawa kayo ay manalo at mangyari ang mga solusyon na inilatag ninyo. So, as your final message, please talk to your constituents para sa darating na October 30th. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ang Team Bayong Barangay Margot sa ATV sa You're pagpapaunlak welcome po. sa mga kababayan namin o mga kabarangay namin sa Barangay Margot sa darating na Oktubre at 30. Maging matalino nawa tayo sa pagboto. Huwag po tayong magpadala sa pera at mga regalo. Huwag po tayong mahulog sa mga matatamis na salita at sa mga pang-akit na mga pambobola. Huwag po tayong matakot na bumoto para sa mga nararapat at para sa mga tunay na magsisilbi sa ating barangay. Dalhin nawa natin ang isang matapang na puso at matibay na pag-iisip. Bumoto po tayo para sa ating pamilya. Bumoto po tayo para sa ating kinabukasan ng ating barangay. Muli nating ipakita ang diwa ng sama-samang pagkilos. Muli po, ako po si Engineer Roman Palo, nagpasyang humabol bilang kapitan ng ating barangay. Para po sa tunay na pagbabago ng ating barangay, huwag pong kalimutan, vote straight, Team BBM. Alright, thank you so much po, Sir Roman, and thank you so much everyone for watching. See you again!